Magandang umaga mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Well, meron tayong video ngayon na medyo maganda to dahil kakaiba. Only in the Philippines at first time in the Philippines na merong isang akusado na nag-hire ng 16 batikang abogado. 16 na mga dikampanilya na mga abogado ang kinuha ni VP Sara na nanigurado talaga siya na siya ay manalo sa kanyang pagdepensa nitong impeachment case laban sa kanya. Kaya para sa detalye ng balitang ito, atin pakinggan si Miss Corina Sanchez sa Bilyonaryo Channel. Show of force, ilang mga bigating abogado ang dedepensa para kay VP Sara sa kanyang impeachment trial at hindi sila bago sa mga high-profile na kaso. 30 years ago sa Kuratong Baleleng case, pinagtanggol nila ang isang pulis na ngayon makakalaban naman nila sa prosekusyon. Ang iba namang personalidad sa kaso magiging senator judge sa susunod na kongreso. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. Magkahalong bagets at veterano ang 16-man defense panel ni Vice President Sara Duterte para sa impeachment trial niya. Sa unang tingin, parang bagong lineup, pero may familiar faces din. Nandyan si Philip Siegfried Fortun, veteranong litigator na kilala sa malalaking kaso. Kasama rin ang kanyang longtime partner na si Gregorio Narvasa II, anak ni dating Chief Justice Andres Narvasa na naging lead defense counsel noong impeachment ni Erap Estrada. Hindi lang sila, kabilang din ang ilang bigatin sa litigation, gaya ni Sheila Sison na matagal nang lumalaban sa Sandigang Bayan at criminal cases. Pero bukod sa mga veterano, lumilinya na rin ang new generation sa legal arena. Marami sa kanila bago sa bar, galing sa top universities at may mga natatanging background sa debate. Alright, balikan muna natin yung mga pangalan, mga kababayan. Yung ito, 16 16 di kampanilya ng mga abogado ito. Number 1, parang in order ito kasi itong si Fortun ay magaling di ba? Ito yata yung abogado ni Erap Estrada noon. So ito, Gregorio Narvasa, Sheila Sison, Carlo Narvasa, dalawang Narvasa, Roberto Batongbakal, Justin Nicole Golar, Lyndon Miguel Bacquel, David Ronel Gulya, Maria Selena Fortun, ito. At asawa yata to, anak ni Siegfried, Charlene Radok, Francisca Marie Flores, ang dami-dami. Miguel Fernandez, Michael Pua, Reynold Monsayak, Mark Binulan. Yung iba dito ay mga bago pa lang, mga bagito. Bakit kaya ganito ang ni Sara, preparasyon sa ang dami-dami naman, di ba? Hindi naman kasi by quantity yan Kapag pipili tayo ng bagay, kahit anong dami pa niyan, kung walang quality, kung quantity lang ay katulad ng mga produkto ng China, by quantity yan walang quality. So dito ilan lang naman dyan ang talagang eksperyensyado ng mga attorney, di ba? Dapat yun lang. Nagsasayang lang si VP Sara ng pera. Hirap talaga ng trabaho ng ng attorney. Noon itong kalaban nila ngayon ay ito yung dinidipinsahan nila noon, si Ping Lacson, si Ahok, congressman na ngayon. Ito yung dinidipinsahan ng mga attorney na ito. Pero ngayon ay kalaban na nila. Hirap talaga magiging sinungaling ka kapag ganyan ang trabaho natin, profesyon. Attorney ay talagang kung saan merong pera ay doon talaga tayo mapunta niyan. Ewan ko kung pagdating sa langit, di ba? Sinungaling kung makakapasok ba. Alright, break tayo sa balita courtesy sa atin ng Bilyonaryo Channel. At criminal cases. Pero bukod sa mga veterano, lumilinya na rin ang new generation sa legal arena. Marami sa kanila bago sa bar, galing sa top universities at may mga natatanging background sa debate, litigation at human rights work. Kasama rito sina Maria Selena Golda Fortun, Carlo Joaquin Narvasa, Miguel Fernandez na dati ring band member ng Lola Amor at Justin Golar na multiple-time debate champion.
Siyempre, nandyan din ang malalapit kay VP Sara, kagaya ni Michael Poa na dating Chief of Staff niya sa DepEd at si Reynold Monsayak, dating OVP spokesperson at class valedictorian ng law school nila ni VP sa San Beda. Ang 16 na abogado nagsumite ng entry of appearance na ad cotelem kahapon sa Senate Secretary. May agam-agam dito si Senate Minority Leader Coco Pimentel. So, ibig sabihin, meron pa silang gustong sabihin na nag-a-appear kami, pero may mga kondisyon ito, ha? Tingin niya, gagamitin ng defense ang nangyari noong June 10 sa impeachment court. Napagkasunduan doon ang mosyong ibalik sa Kamara ang articles of impeachment. Straightforward lang yung order. Oh. Mag-a-ad cautelam appearance pa ba ang mga abogado? Oh. Dapat ano lang yan, straightforward. Bakit? Kaya magtatanong ka, bakit with caution pa ang appearance nyo sa korte namin? Ano palang ibig nyo sabihin? Paliwanag ni Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reggie Tonggol, inaasahan na nilang maghahain ng argumento ang defense team para i-dismiss ang kaso. Sinubukan ng Bilyonaryo News Channel kumuha ng pahayag mula sa mga abogado ni VP Sara, pero hindi raw muna sila haharap sa media para hindi ma-preempt ang kanilang depensa. Itong palaging inaano nila Sara ng kanyang legal team ay palaging i-dismiss ang kaso, yun ang hinihingi nila. Alam naman nila na hindi talaga yan ma-dismiss without proving. I-prove muna yan kung yung mga ebidensya ay hindi mabigat. So kung hindi mabigat, ang mga ebidensya ay pwedeng mabasura, di ba? Kailangan talaga ng proseso, hindi naman automatic yan na ma-dismiss, di ba? At kung mabigat ang mga kaso, maganda ang mga ebidensya, well, patuloy ang paglilitis. Kaya dito kailangan ipamudmud na ni Sara ang kanyang truck na pera eh. Baka makakuha na naman siya diyan sa 28th Congress, baka madominar niya ang Kongreso, ang prosecution. Nandyan si Lila de Lima eh. Mortal na kaawa yan ni VP Sara, ni Digong. Nandyan si Chel Diokno, ganun din. Mortal na kalaban yan. At sa Senado, nandyan si Bam Aquino, Kiko Pangilinan, at marami pa sa sa prosecution, si Luistro, di ba, nandyan, Castro, sino ba bang nandyan na talagang mga anti-Duterte, marami sa Kongreso na anti-Duterte. Dito lang sa Senado ang talagang marami palang friends, BFF diyan, si Digong at VP Sara sa Senado. Kasi majority, 18 sa mga senador, ay kakampi pala nila. Noon na hindi nagsasalita pero ngayon na nagtaasan na ng kamay, noong June 10 ng gabi, nagtaasan sila ng kamay, nakikita na natin ang mga totoong kulay. Kahit nga si Rapi Tulfo, akala natin ipinaglaban yan ang katotohanan, hindi katotohanan ang pinanigan niya Rapi Tulfo, idol, nasira ang pangalan dahil kay VP Sara. Bumoto siya Marami ang hindi nagkagusto sa ginawang yon ni Rapi Tulfo. Kasi alam naman natin na righteous man si Rapi Tulfo, bakit ngayon, di ba? Nag-change of heart, change of mind. Alright, balik tayo sa ating balita, courtesy sa atin ng Bilyonaryo Channel. Sa ngayon, wala pa ring opisyal na tugon ng kampo ni VP Sara sa hinaing summon sa kanya ng korte. First time itong nasa higit 10 ang counsel ng isang akusado pagdating sa impeachment. Nasa 9 lang kasi ang kay dating Chief Justice Renato Corona, habang hindi rin aakyat sa 10 ang defense panel ni dating Pangulong Joseph Estrada. Walang procedural restriction sa kung ilan bang dapat na defense lawyers sa impeachment court. Ang mas interesting, ang mga nagkaharap noon maghaharap ulit ngayon, pero sa impeachment. Taong 1995, 30 years ago, nagkasangga ang ilang familiar faces sa kasong Kuratong Baleleng. Magkasangga noon sina Kiko Pangilinan, Chel Diokno at Theodore Te sa prosecution, habang dinedepensahan ng Fortuna Narvasa Salazar at Lolong Lazaro ang PNP officials na kinabilangan nina Romeo Acop at Ping Lacson. Fast forward to 2025, prosecutor na si Acop, magiging senator judges sina Lacson at Pangilinan, at prosecution pa rin si Diokno, pero sa impeachment na.
At ang Fortune Narvasa at Lazaro nasa depensa pa rin. Si Sig Fortune, brother-in-law rin ng mga Rimulya. Patunay na sa paglipas ng panahon, ang mga dating naghaharap sa hukuman muling nagkakasalubong sa mga maiinit na laban ng politika. Ayan, so talagang ganyan ang buhay, di ba, sa politika? Walang permanente. There's nothing permanent under the same sun, di ba? Yan ang kasabihan. Sa nag-iisang araw ay walang permanenteng bagay. Kahit magkakaibigan, nagkakaaway, magkaalyado, ngayon hindi na. At dito makikita natin na itong si BP Sara ay nanigurado na. Kung mag-resign kaya siya, no? Para hindi siya makasuhan, ganun ba yun? Hindi natin tiyak. Kung mag-resign ka ba, kakasuhan ka pa. So, alam ito ng ng kanyang defense team kung anong magandang gawin. Pero ang lahat ng ito, kung nakita nyo, nagka-ano-ano na, di ba? Dating magkakaibigan, magkakalaban ngayon. Ibig sabihin yan ay dahil sa pera. Malaki ang offer eh. Siegfried Fortune, pangit naman ng kanyang kinampihan, di ba? Ito na lang sana ang dinala nila sa dahig, si Siegfried Fortune, kasi may pangalan yan eh. At malaking bayad yan kapag Fortune. Fortune Brothers yan eh. Nasaan kaya yung isa? Okay, so paki-comment mga kababayan sa inyong komento sa ating video ngayon na nag-iisang only in the history, nag-iisang babae o tao sa Pilipinas na kumuha ng 16 ka-abogado para sa kanyang defense counsel. Yung iba 10 lang eh, yung iba 9. Pero siya nanigurado, talagang maraming pera, no? Maraming pera kasi binabayaran yan lahat eh. 16, imagine. Ang dami-dami, dapat ang Supreme Court o ang ating saligang batas ay gagawa ng batas. Dapat kasi i-revise na yung 1987 Constitution. Ngayon gumawa ng batas na limitahan lang ang pagkuha ng mga attorney. Kasi yan eh, unfair yan sa other party. Kasi kung other party ay meron lang 2 attorney at sa kabila ay 16, ay talagang matatalo itong isa. Kasi pagdating sa argumento ay kulang yung kanilang brain power, mga kababayan, di ba? Kaya ngayon marami na tayong nasisilip sa ating konstitusyon, sa mga batas na pwede pa lang itong lusutan ng mga kriminal ng masasamang loob. Pwedeng baluktutin yung mga artikulo o meron pang mga artikulo na dapat tanggalin or dapat i-revise or pwedeng magdagdag, katulad nitong sinabi ko na dapat limitahan lamang ang numbers of defense attorney or even sa offense, di ba? Sa prosecution. At sa Congress pala ay si ACOP ay prosecution eh. Si Bene Abante kaya prosecution ba din yun? Kung ganun, lagot si BP Sara. Kapag natuloy ang impeachment case, ang prosecutor niya ay ang Kongreso. At lahat ng mga nandyan sa Kongreso ay wala yatang Duterte dyan. Kaya lagot si Sara. Kaya gusto nilang mapunta itong kaso na ito sa Supreme Court. Gusto ng Defense Counsel ni Sara na mapunta na ito sa Supreme Court dahil doon ay gagana doon ang galing ng itong 16 ka-attorney, lalo na nandiyan si Siegfried Fortune. So kapag nasa Supreme Court na daw ito, na kaso ay delikado daw. Kasi magagaling na attorney ang nakuha ni BP Sara. Nako. At wala na yung prosecution na kalaban talaga ng mga Duterte, katulad ni Leila de Lima. Kapag nailipat sa Supreme Court, wala na sila Diokno, si de Lima, si Acop, si Abante, si Luistro, wala na ang mga yan. Pagdating doon sa Supreme Court, baka buhusan na naman ng di ba? Truck na na kayamanan, magbago na naman ang isip. Kaya ito napaka parang telenovela, di ba? Telenovela. Ang ating sinusubaybayan na kwento ng isang Cinderella.
Walang iba si VP Sara, Cinderella eh. What a Cinderella story, pero si Cinderella mabait eh. Ito hindi to mabait. Baka ano bang movie yung itim na na may sungay na babae? Ipikasin ba yun? Ano bang title yun? Yung si Angelina Jolie ang bida. Maleficent pala, Maleficent. Pwedeng Maleficent si si VP Sara, hindi Cinderella. Pero sa dating ng niya, ng itong pagtakbo ngayon ng gulong ng buhay niya, ay parang Cinderella story, pero siya yung si Maleficent. Nakatawa. Alright, sa magpaalam ng mga kababayan, hanggang sa muli, at sa mga bago pa lamang sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe para palagi tayong updated sa mga bagong uploads. Paalam at ingat ang lahat.